Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Salmo 119 verse 90. Salmo 119 verse 90. Ito ang sinasabi. Ang iyong pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Iyong itinatag ang lupa at lumalagi. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, Ikaw ay napako sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa walang katapusang pag-ibig na inialay ninyo sa amin. Salamat po, Diyos, sa isang gabing nagdaan na kami po iniingatan mo sa aming pagtulog. Maraming salamat sa paggising mo muli sa amin, Panginoon, mula sa aming pagkatulog. Sa umagang ito, Diyos, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan, lalong-lalo na ang iyong mga anak sa pananampalataya na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Abutin mo po, Panginoon, ang kanilang mga katawan. Ibalik mo ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa mga karamdaman at ito'y iyong pagagalingin. Amin ding inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kaibigang naghahanap buhay, ang mga driver. Ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na mag-iingat sa kanila upang marami silang mabigay sa kanilang pamilya, sa kanilang paghahanap buhay. Gayon din po, O Diyos, sa mga kaibigan naming mga traffic enforcer. Ingatan mo sila sa daan, Panginoon. Ilayo mo sila sa kapahamakan. Lalong-lalo na, O Diyos, umuulan, umiinit. Lord, pandungan mo sila upang hindi sila magkaroon ng mga karamdaman, Panginoon. Gayon din po, O Diyos, ang mga naglilinis ng mga kanal, no? Dahil ito po ay kanyang nililinis upang hindi magkaroon ng baha, Panginoon. Ingatan mo sila, O Diyos, sa kanilang paglilinis, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigang mangingisda na sila'y ingatan mo sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot, nang ang malakas na hangin o bagyo ay iyong pinahinto. Maraming salamat, O Diyos, dahil sa aming pagtitiwala, pagtatapat sa inyo, kami po ay nagbubunga ito ng buhay na walang hanggan. Amin din inilalapit, O Diyos, ang aming mga kaibigan na mga magsasaka. Patuloy mo po silang ingatan sa kanilang pagsaka upang marami silang maitanim na mga pagkain katulad ng palay, prutas, gulay at iba pa. Tulungan mo sila, O Diyos. Iahon mo sila sa anumang kahirapan. Dahil ang pagsaka, O Diyos, ay hindi dali. Lalong-lalo na kung ang mga kanilang mga ani ay bibilhin ng mga minegosyan din ng mura at ibibenta ng mahal sa palengke, Panginoon, sa market, Lord. Naway magiging patas nawa ang kanilang pagtingin sa aming mga kaibigang mga magsasaka. Panginoon, amin ding inilalapit, O Diyos, ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW. Ingatan mo sila sa ibang bansa, O Diyos. Ilayo mo sila sa mga pagsubok, sa mga tukso, dahil nagtiis sila, O Diyos, na malayo sa kanilang mga mahal sa buhay upang maiahon
ang kanilang mga mahal sa buhay sa kahirapan. Tulungan mo sila, Panginoon, sa kanilang pagtatrabaho sa ibang bansa. Amin ding inilalapit sa inyo, O Diyos, ang mga kaibigan namin na naghahanap ng trabaho. Tuman ay lokal o abroad. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa aming mga katugunan na iyong sinasagot sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Katapatan. Yun po ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Ito po ay pangpitong bunga ng banal na Espiritu Santo. Ang pagiging tapat o katapatan, mga kaibigan, no? Sa English pa ay honesty, truthfulness, o just, ay isang aspeto ng katangiang moral na nagsasaad ng mga positibo at banal na katangian tulad ng integridad, pagiging totoo, pagiging tahas, kabilang ang pagiging totoong pag-uugali, masigasig, no? Kasama ang kawalan ng pagsisinungaling, pagdaraya. Ang ibig sabihin, mga kaibigan, ng maging matapat ay taos-pusong totoo, walang panlilinglang sa lahat ng oras. Sa pagbibigay ng 10 utos, mga kaibigan, ay ipinahayag ng ating Panginoon na huwag kang magnanakaw, huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. Nakasaad sa 13 saligan ng pananampalataya, mga kaibigan, ng simbahan na naniniwala kami sa pagiging matapat. Ang ibig sabihin ng maging matapat, mga kaibigan, ay maging taos-puso, totoo at walang panlilinglang sa lahat ng oras. Kapag tayo ay matapat, mga kaibigan, sa lahat ng bagay, no? Di ba, makadarama tayo ng mga kapayapaan, ng isipan, at mapanatili natin ang ating dignidad at respeto sa sarili. Di ba napakaganda? No? Kapag matapat tayo, wala tayong iniisip, walang stress, dahil may kapayapaan tayo. No? Napapanatili natin ang ating dignidad at of course, respeto sa sarili. Pinatatatag natin ang ating pagkatao, mga kaibigan, na nagdudulot sa atin na makapaglingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Mapagkakatiwalaan tayo sa paningin ng Diyos at ng mga yaon na asa ating kapaligiran. O kung hindi tayo matapat, kaibigan, yung bang ating nasa kapaligiran ay magtitiwala sa atin? Hindi. No? Hindi magtitiwala. Lalong-lalo na ang Diyos kung hindi tayo tapat sa Kanya. No? Ngayon, sa kabilang banda naman, kung hindi tayo matapat sa ating mga salita, mga kaibigan, o kilos, ano mangyari? Sinasaktan natin ang ating mga sarili at kadalasan ay nasasaktan din natin ang iba, ang ating kapwa. Kung tayo ay nagsisinungaling, no? Nagnanakaw, nandaraya o kinaliligtaan nating gampanan ang lahat ng tungkulin sa trabaho na katumbas ng ating tinatanggap na sweldo, nawawala ang ating dignidad o dignidad at respeto sa ating sarili. Di ba? Nawawala sa atin ang patnubay ng Espiritu Santo. Maaring makita natin na nasira natin ang mga ugnayan
sa mga pamilya at kaibigan at hindi na tayo pinagkakatiwalaan ng mga tao, mga kaibigan. Kasi hindi tayo matapat. Nagsisinungaling tayo. Oh? Ang pagiging matapat, mga kaibigan, ay kadalasang nangangailangan ng tapang at sakripisyo. Lalo na kapag tinatangka ng iba na hikayatin kayo na pangatwiran ang kasinungalingan. Di ba? Minsan, gano'n eh. Ikatwiran mo kahit nagsisinungaling ka. Oh. Kung naipit tayo sa gayong sitwasyon, mga kaibigan, ano ang gagawin natin? Maaari nating alalahanin na mas mahalaga ang walang hanggang kapayapaan. Ayun ang maganda. No? Alalahanin natin ang walang hanggang kapayapaan na nagmumula sa pagiging matapat kaysa sa pandaliang kapanatagan na dulot ng pagsunod na sa nakakarami. Di ba? Pag tayo matapat, mga kaibigan, makatulog tayo ng mahimbing. May kapayapaan ang ating puso. Wala tayong alalahanin. Kasi hindi ka nagsisinungaling. Hindi ka nagnakaw. O halimbawa, nagnakaw ka. Hindi ka man nahuli muna. Pero pag nakarinig ka ng isang sirena lang, natatakot ka na. Baka ikaw ay hulihin. O, walang kapayapaan ang ating buhay, ang ating puso. Kung ikaw naman ay nagsisinungaling, wala ka ring kapayapaan na magdudulot sa iyong sarili. Kaya mga kaibigan, dapat ang kailangan ng ating bansa ay matapat na leaders, no? Dahil sila ang pinagkatiwalaan natin at pinagkatiwalaan ng Panginoon dahil iniluklok sila sa posisyon na kanilang tinatanggap. Naway, maging matapat sila, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salitang aming napagbubulay-bulayan ngayong umaga. Naway, ito'y magiging guide namin ito sa lahat ng aming ginagawa na magtatapat at hindi kami magsisinungaling sa aming kapwa. Gayon din po, Diyos, dalangin ko ang mga leader namin na maging matapat din sila sa kanilang tungkulin na tulungan ang nangangailangan. Panginoong Hesus, sa umagang ito, dalangin ko na pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig ng iyong mga salita. Ingatan mo sila, ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Maging ang kanilang buong sambahayan, pagpalain mo, ilayo mo sa anumang kapahamakan, pagsubok at mga tukso. Purihin ka, Panginoon, sa araw-araw ng aming mga buhay. Ngayon, ang Panginoong Diyos ang siyang nag-iingat sa ating lahat magpakailanman. Amen at amen.